Matapang din na tiningnan ni Cleo ang mga mata ni Corazon. At dahil sa ginagawa niya, si Corazon ang hindi makatingin ng diretso sa kanya. What did you say to her? Walang dahilan para hindi siya tumakbo. Hindi pa rin ba gising si Ivory? Dahil kung nasabi niya na tungkol sa narinig niya, siguradong alam na ni Corazon ang tungkol sa anak niya. Ano sinabi mo sa kanya? Pagpupumilit ni Corazon. Sana lang ay itago ni Ivory tungkol sa narinig niya. Huwag na sana nilang idamay pang bata sa kung anong gulo sa pagitan nila. Wala akong sinabi kay Ivory. Pwede ba? Huwag niyong isisi sa akin kung anong nangyari sa kanya. Ako ba ang driver ng kotseng nakabangga sa kanya? Bakit akong pinuntahan mo na dapat ay ang driver? Hindi ka naman siguro tanga para akong sisihin mo, hindi ba? Nandoon lang ako pero wala akong kinalaman sa aksidente. Depende na lang kung lahat ng nangyayari sa inyo isisisi mo sa akin. Pinapakita mo lang na hindi mo kaya maging professional, Mrs. Montero. Isisisi mo pa rin ba sa akin kapag nasugatan ka ng kutsilyo na ikaw ang may hawak? Don't be stupid, Mrs. Montero. Napairap na lang si Corazon, sa kanya iniwan si Cleo. Napabuntong hininga na lang si Cleo. She can't believe that they are blaming her. Siya ba ang nagdadrive ng kotse? Inutusan niya ba si Ivory na tumakbo? Kahit nautusan niya si Ivory, is she stupid para gawin ang sinabi ni Cleo. Napapailing na lang si Cleo. Kamusta na nga ba ang kalagayan ni Ivory? Hindi nila nakita kung gaano kabilis ang kotseng nakabangga sa kanya. Wala pa rin siyang balita kung gising na ba siya. Samantala naman, nagagalit na naman si Apollo sa kanyang ina nang malaman niyang pinuntahan niya na naman si Cleo sa opisina niya. Don't blame her dahil magkasama kami ni Cleo na maaksidente si Ivory. Yun na nga eh. Sa tingin mo ba maaksidente si Ivory kung hindi niya kayo nakitang magkasama? She's your partner last night. Tapos si Cleo yung kasama mo. Tell me, hindi tatakbo si Ivory nang walang dahilan. Anong narinig niya na pinag-usapan yung dalawa ng babaeng yun ha? Hindi pa nila nakakausap si Ivory dahil nasa ospital pa ito. Hindi naman nila alam kung gising na ba siya dahil nabalita lang nila ang nangyari sa kanya. Hindi sumagot si Apollo dahil ayaw ni Cleo na malaman ng pamilya niya ang tungkol sa anak nila. Kilala niyang kanyang ina at hindi imposibleng wala siyang gawin kapag nalaman niyang may anak na si Cleo at Apollo. Kung ayaw mong sabihin sa akin, ako mismong aalam. Wika ng kanyang ina saka siya umalis. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Apollo. Napapahilot na lang siya sa sentido niya. Alam nilang walang alam si Cleo sa hidwaan ng mga pamilya nila dahil inilihim ng pamilya ni Cleo tungkol sa nangyayari. Ang tanging alam lang ni Cleo ay hindi magandang relasyon ng pamilya niya at ng mga Montero, pero bakit sa kanya nagagalit ang pamilya niya lalo ng kanyang ina? Dapat niya na bang paghinalaan ang ina niya? Kahit na palagi silang magkaaway, nandun pa rin ang pagmamahal at respeto niya sa ina. Pero kung may kinalaman ng kanyang ina sa mga nangyari sa mag-ina niya, pasensyahan na lang kung pipiliin niyang kalabanin ang sarili niyang pamilya. Pinuntahan ni Apollo si Cleo dahil hindi niya alam kung ano na naman ang ginawa ng kanyang ina sa kanya. Bakit nila sinisisi si Cleo sa nangyari kay Ivory? Wala naman siyang ginagawa. Kumatok na 3 beses si Apollo sa pintuan ni Cleo. It's Apollo, malumanin niyang wika. Binuksan naman ni Cleo ang pintuan sa kanya pinapasok si Apollo. Gusto ring malaman ni Cleo kung ano na bang kalagayan ni Ivory, kaya niya ito pinapasok. Naupo si Cleo sa swivel chair niya habang nanatili naman nakatayo si Apollo sa harap ng table niya. Sinaktan ka ba ni Mami? Nag-aalalang tanong ni Apollo. She didn't hurt me physically, sagot naman ni Cleo. Napatango-tango na lang si Apollo pero alam niya nasaktan niya ito emotionally. Blanco lang naman ang mukha ni Cleo. How is she? Tanong ni Cleo. She's fine, wala namang internal bleeding. Wala rin siya natamong sugat sa ulo. Gasgas lang sa braso at tuhod niya and she's awake now. Her mom texted me. Don't worry about her. Wala kang kasalanan. Napaismid na lang si Cleo dahil bakit siya mag-aalala sa taong traidor. Wala naman talaga akong kasalanan para sisihin ako sa nangyari. Sisihin nila ako kung tinulak ko siya at nabangga ng kotse. Blankong saad ni Cleo. Rinig pa ni Cleo ang pagbuntong hininga ni Apollo na parabang napakalalim ng iniisip niya. Tell me, sinong person of interest mo sa pamilya ko sa nangyari sa inyo sa England? Why you didn't tell me about it? Napakunot ng noo si Cleo sa sinabi ni Apollo. Anong ibig niya sabihin? Ayaw isipin ni Cleo na may alam na si Apollo tungkol sa kanya. Imposibleng malaman niya ang lahat.
Iniwas ni Cleo ang paningin niya kay Apollo at nagkunwaring may tinitingnan sa laptop niya. What do you mean? Kunwaring inosente niyang tanong. Cleo, I already know what happened to you in England. Someone tried to kill you and our son. Napalunok si Cleo at gulat niyang tiningnan si Apollo. How did he know? Kailan pa? Nagtiim ang bagang ni Cleo. Pinaimbestigahan ba siya ni Apollo? Naikuyom ni Cleo ang isa niyang kamao. Ngayong alam na ni Apollo, handa na ba siyang kalabanin si Cleo para protektahan ang pamilya niya? Hindi ka agad umimik si Cleo. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang nangyari sa'yo? Pangungulit pa rin ni Apollo. Bakit kapag ba sinabi ko sa'yo, handa kang kalabanin ang sariling pamilya mo? Galit ng saad ni Cleo. Kung yun ang dapat na kinakailangan kong gawin. Cleo, anak ko rin ang ginalaw nila at sinubukan nilang patayin. Ano ba tingin mo sa akin? Isang duwag na hindi ko kayang ipaglaban ang pamilya ko? Hilaw na natawa si Cleo. Talaga ba? Coming from you, Apollo. Hindi mo ko nagawang ipaglaban noon kaya bakit ako maniniwala sa'yo? Oo, hindi kita nagawang ipaglaban. Pero kung nalaman ko lang na may anak tayo, handa akong lumaban kahit naitakwil pa ako ng pamilya ko. Kung naging duwag ako sa'yo, hindi ako magiging duwag sa anak ko. Dugo kong dumadaloy sa kanya, tanda ako makipagpatayan. Hindi man kita na ipaglaban, at least magawa ko man lang sa anak ko. May diing saad ni Apollo. Iniwas ni Cleo yung paningin niya dahil para siyang sinasaksak sa puso niya. Naging totoo man si Apollo sa salita niya, hindi niya maiwasang hindi masaktan. Aminado si Apollo na hindi siya kayang ipaglaban ito. Masakit man pero napatango-tango na lang si Cleo dahil kung hindi man siya naging mabuting partner, kaya niya namang maging mabuting ama sa anak nila. Pinaimbestigahan mo ko. Ginawa mo nang pala akong ipaimbestiga, bakit hindi mo na sinama kung sinong nasa likod ng mga nangyayari sa amin? Bakit kailangan mo pang itanong sa akin? Ginawa ko pero hindi ko mahanap. Malumani naman ang sagot ni Apollo. Ngayong alam na ni Apollo, handa nga ba talaga siyang kalabanin ng pamilya niya para sa kanilang mag-ina? Hindi pa rin kayang pagkatiwalaan ni Cleo si Apollo. I know, meron ka ng pinaghihinalaan kung sinong gumawa nun sa inyo. Please tell me. Wala pa akong alam, Apollo. Hindi pa ako sigurado. Hindi ko pa rin nakahanap kaya kung gusto mong tumulong sa aming mag-ina o kahit kay Brixton na lang, gawin mo kung anong dapat mong gawin. Ikaw ang makakaobserba sa kanila 24 hours. Para saan pa ba kung ililihim ni Cleo tungkol sa nakaraan niya? Hindi tanga si Apollo, matalino siya kaya imposibleng hindi siya makahalata sa ginagawa ni Cleo. Sana lang tinatago niya na lang sa sarili niya kung anong mga nalaman niya dahil kung hindi, maaaring malagay ang buhay nilang mag-ina. So this is the reason why you're here? So you want to investigate my family? You can't trust me because you're afraid that I might not believe you? Cleo, hindi ako katulad ng iniisip mo. Hindi ko kakampihan ang mga taong nakagawa ng mali kahit pamilya ko pa yan. Sana lang kung may malaman ka, pagkatiwalaan mo ko para sabay nating alamin kung sino taong gusto kong patayin at ang anak natin. Hayaan mo naman sanang gawin ko ang dapat na gawin ko. Seryosong saad ni Apollo. Diretsong tiningnan ni Cleo yung mga mata ni Apollo. Is he serious? Handa ba talaga siyang tulungan si Cleo? Kung seryoso man si Apollo, sa sinabi niya baka sakali mapabilis ang paghahanap nila sa taong gusto siyang patayin. Hindi naman siguro masama kung makikipagkasundo siya sa ama ng anak niya. Buhay naman ng anak nila ang pinag-uusapan dito. Matatanggap ni Cleo na siya lang ang sasaktan nila pero hindi niya matatanggap kung idadamay nilang anak niya. Base sa nalaman ko, ang taong gusto kayong patayin ay posibleng alam niya na pinagbubuntis mo si Brixton. Sa tingin mo ba una pa lang alam niya na may anak tayo? Kuryosong tanong ni Apollo. Naupo na muna si Cleo sa sofa para makaharap si Apollo. Sumunod naman si Apollo kaya magkaharap na sila ngayon. Yeah, I think. Kung pinaimbestigahan mo ko, sigurado ako nalaman mo kung ano nangyari sa amin. Matapos kong manganak sa kanya, tumango naman si Apollo. Siya na mismong amay hindi kaagad nalaman na tungkol sa anak niya o pinagbubuntis ni Cleo. Posible bang may taong nakamasid lang sa bawat kilos ni Cleo? Una pa lang ba'y pinaplano na nila siyang patayin bago pa man siya mabuntis? Sumasakit ang ulo ng taong yun sa pamilya niya. Sumasakit ang ulo ni Apollo kapag inisip niya kung sino ang taong yun sa pamilya niya. Pumasok ka sa kumpanya namin para mag-imbestiga. Cleo, hindi mo ba alam na mas lalo mong nilalagay sa panganib ang buhay mo? Bakit hindi mo itiwala sa batas ang lahat? I did, pero hanggang ngayon clueless pa rin kami. Masyadong magaling magtago ang taong yun at ngayong alam mo na. Sana nga lang kaya mong kalabanin ang sarili mong pamilya
Pero kung hindi naman naintindihan ko, pamilya muna bago ibang tao. Umiling naman si Apollo. You and my son are not others to me. Pamilya ko rin kayo. Napataas na lang ang isang kilay ni Cleo. Mabuti na rin sigurong alam na ni Apollo. Ang mga ito't nasa kanya na lang kung anong gagawin niya. Hindi naman kawalan kay Cleo kung hindi siya kakampihan ni Apollo at kung hindi sila ang pipiliin niya. Nabuhay silang dalawa sa loob ng 6 na taon nang hindi kasama si Apollo. Now that you know, do you have a plan to stop me? Tanong ni Cleo. Why would I? I already started to investigate my family. If you not know, just trust me, Cleo. Nagkibit balikat na lang si Cleo. Hindi naman sa ayaw niyang paniwalaan si Apollo. Hindi lang kasi buo ang tiwala niya. Well, that's good to hear. Nagpatuloy pang pag-uusap nilang dalawa. Samantala naman, gising na si Ivory at maayos naman ang kalagayan niya. Pinuntahan siya ni Corazon para personal itong kamustahin. Minor injuries lang naman ang natamo niya dahil nakapreno naman kaagad ang driver. Kamusta ka na, Iha? Wala bang masakit sa katawan mo? Tanong ni Corazon. Nakaupo na si Ivory at nakasandal sa headboard. I'm okay, tita. Maayos naman po lahat ng test ko. Sagot niya. Inayos naman ng ina ni Ivory ang mga prutas sa basket. Anong balita sa driver ng kotse? Tanong pa ni Corazon sa ina ni Ivory. Nakipag-areglo na kami sa kanya dahil kitang-kita naman sa CCTV na kasalanan ni Ivory dahil bigla siyang tumawid. Mabilis niya namang naipreno sa sakyan niya at wala namang nangyari kay Ivory. Kaya idinaan na lang namin sa usapan. Napatango-tango si Corazon sa kanya hinarap ulit si Ivory. Tell me, what happened last night? Why did you run? That woman, may ginawa ba siya sa'yo? Pagbibintang pa rin niya kay Cleo. Naalala naman ni Ivory ang narinig niya kagabi kung bakit siya biglang tumakbo. Ang pag-asa niyang maikasal kay Apollo ay unti-unti na naglalaho. Kung may anak silang dalawa na itinatago, imposible pang pakasalan siya ni Apollo. Ramdam niya na naman ang sakit sa dibdib niya. Hinawakan ni Corazon sa kamay si Ivory. Sabihin mo sa akin kung anong ginawa niya sa'yo para mapagbayaran niyang kasalanan niya. Huwag kang matakot sa babaeng yun. Anas pa ni Corazon. Mapait na mangumti sa Ivory saka siya umiling. Wala pong ginawa si Cleo. Napakunot ang nose si Corazon. Kung walang ginawa si Cleo, bakit tumakbo si Ivory? Then, why did you run? What happened? Bakas ang sakit sa mga mata ni Ivory. Isang buntong hininga pang pinakawalan niya. Hindi niya matingnan ng diretso sa mga matang ina ni Apollo dahil pakaramdam niya itutulo ng mga luha niya. They have a son. Mahinang sagot ni Ivory na mas lalong kinakunot ng noo ni Corazon. Who? What do you mean? Naguguluhan din tanong ni Corazon. Apollo and Cleo has a son. They are hiding it from us. Maybe this is the reason why Apollo don't want to marry me. Her voice cracked. Pakaramdam ni Corazon ay namanid ang mga kamay niya. Sa binalita ni Ivory sa kanya. That's not true. Hindi matanggap na wika ni Corazon pero nanatiling seryoso si Ivory at wala sa kanya magbiro ngayon. Tell me, you're lying. Seryoso na ring saad ni Corazon. Sana nga nagsisinungaling na lang ako, tita. Sana nga hindi totoong narinig ko. May panahon pa ba ako para magsinungaling? Napatayo na si Corazon at napahilat sa sentido. Habang pabalik-balik siya naglalakad. Itinago ba nilang tungkol dito? Posible bang nilihim lang nilang relasyon nilang dalawa sa loob ng 6 na taon? May communication pa rin ba si Apollo kay Cleo kahit wala na ito sa bansa? Hindi maiwasang itanong yun ni Corazon sa sarili niya. Napahawak siya sa headboard ng kama ni Ivory na makaramdam siya ng hilo. Let my daughter to rest first, Corazon. Kausapin mo lang siya if she's already okay. Sabat na ng ina ni Ivory. Hindi mapigilan ni Ivory na hindi maiyak dahil kahit kailan hindi niya matatalo si Cleo sa puso ni Apollo. Hindi niya mapapantayan ang kayang gawin ni Cleo at hindi niya maaagaw ang pagmamahal ni Apollo para sa kanya. Don't worry too much, ako nang bahala. Saad ni Corazon saka siya umalis. Salubong ang mga kilay niya at nag-aapoy sa galit ang dibdib niya. Ang ayaw ng pamilya nila ay nangyari na. Naghalo na ang dugo ng mga Sandoval at ng mga Montero. Sisirain ba talaga ng babae yun ang buhay ng anak ko? Nanggagalaitin niyang wika habang naglalakad palabas ng ospital. Hanggang ngayon naman ay napag-uusap pa rin si Cleo at Apollo. Kahit papano yung gumagaan ang dibdib ni Apollo habang kausap si Cleo. Alam niyang wala pang tiwala sa kanya si Cleo at kahit na wala siyang tiwala sa kanya, desidido na siyang imbestigahan ng pamilya niya.
Sana naintindihan mo na ako. Hindi ko ipagdadamot sa'yo si Brixton, Apollo. Pero wala akong tiwala sa pamilya mo. I'm just a mother who wants to protect her son. Alam kong dugong Montero si Brixton, pero hindi imposibleng ipapatay siya ng sarili mong pamilya. Minsan na nilang ginawa kay Brixton at hindi imposibleng gawin ulit nila. Wika ni Cleo. I know and I do understand now. I will wait for the right time na handa ka nang ipakilala ko sa anak natin. Is he really deserve this? He just want to see and meet his son, pero ayaw ni Cleo. Nakukonsensya si Cleo lalo na't naghahanap na rin ng anak niya sa tunay niyang ama, pero masisisi mo ba siya kung hanggang ngayon dala-dala pa rin niyang takot na baka mawala sa kanyang anak niya? Sabay sila napatingin sa pintuan nang bigla itong bumukas. Pumasok si Corazon at si itsura pa lang niya galit na galit na. Napatayo na si Apollo para harangan ng ina niya. Hilaw na natawa si Corazon dahil hindi niya inaasahan na magkasama silang dalawa ngayon. Kung ganun, palihim silang nakikita at nag-uusap. You're here too? I'm not aware na may meeting pala kayong dalawa. Ikaw na babae ka. Wala ka ba talagang planong layuan ng anak ko? Ma'am, please stop. Don't stop me, Apollo. Sigaw na ni Corazon. Ang akala ko ba, malinaw ng usapan natin dati pa. Iniwan mo ba talagang babaeng ito o ipinagpatuloy niyo pa rin ang relasyon niyo? Ivory told me that you have a son with this woman. You slut! Nanlaki ang mga mata ni Cleo. Hindi na dapat siya magugulat na posibleng malaman ni Corazon pero hindi pa rin niya naiwasan. Let's go, ma'am. Hihilahin na sana ni Apollo ang kanyang ina palabas ng opisina ni Cleo nang alisin ni Corazon ang pagkakahawak sa kanya ng anak niya. Don't you dare to touch me, Apollo! You fool! Is it true? You and that woman have a son? Tell me the truth, Apollo! That is not true. Kung ano man ang sinabi sa inyo ni Ivory, walang katotohanan yun. Kumalma naman si Corazon sa kanya tiningnan si Cleo na tahimik lang. Then why are you here? Bakit kayong dalawa lang magkasama sa opisinang ito? Hindi ba kami pwedeng mag-usap? Let's go, ma'am. Give her a peace. Please. Hinilan na ni Apollo palabas ang kanyang ina, pero nakatingin pa rin si Corazon kay Cleo na tinaasan lang siya ng kilay. Napapailing na lang si Cleo dahil wala na lang bang oras na kakausapin siya ni Corazon nang may hinahon? Imposibleng paniniwalaan ni Corazon ang sinasabi ni Apollo na wala silang anak. Gaya ng ginawa ni Apollo, siguradong ipapaimbestiga siya ni Corazon. Hindi niya na maitatagong anak niya sa mga Montero. Siguro nga may kasalanan din siya kung bakit ito nangyayari, pero inaasahan niya na ang araw na ito. Ang malaman ng mga Montero tungkol kay Brixton, malaman nila na may anak si Apollo, ipaglalaban ni Cleo ang anak niya hanggang kamatayan. Nang makauwi si Cleo sa bahay nila, kuya niya kaagad ang sumalubong sa kanya. Hindi pinansin ni Cleo yung kuya niya dahil sa naging away nila. Princess, tawag ni Christoph sa kapatid niya. Tinasa lang naman ni Cleo ng kilay niyang kuya niya kahit na nakatalikod na siya. What? Sagot niya nang hindi nililingon si Christoph. Look, I'm sorry. I'm sorry if I raised my voice. You know that I'm just worried. Ikaw lang kaisa-isang babae sa pamilya natin and we just want to protect you. Nag-aalala lang ako dahil baka kung anong gawin nila sa'yo. Ayaw ko rin na masangkot ka sa isang krimen. Alam mong hindi ko kayang gumawa ng krimen pero sana alam mong kayang baliktarin ng lahat ng tao ang totoong nangyari. That's why I'm worried. Malambing na wika ni Christoph sa kapatid niya sa kanya itong hinarap. Hinawakan ni Christoph ang dalawang kamay ni Cleo. Please, I'm sorry. Alam ko naman na hindi kita kayang tiisin, di ba? You're okay even we're not okay. Kaya mo kong tiisin pero hindi kita kayang tiisin. I'm really sorry, princess. Malambing pa ring wika ni Christoph sa paghingi niya ng tawad sa kapatid niya. Hinarap ni Cleo yung kuya niya. Masama pa rin ang loob niya sa kuya niya dahil sa pagbibintang nito sa kanya at sa pagtataas ng boses nito. Napairap na lang si Cleo. May magagawa pa ba ako? Ginagamit mo na naman ang charm mo eh. Natawa na lang si Christoph sa kanya niyakap si Cleo. Hindi niya alam kung kaya niyang patawarin ang sarili niya kapag may nangyari sa nag-iisang kapatid niya at ang nag-iisang prinsesa ng pamilya nila. Pinag-bake kita ng paborito mong dessert. Do you want to try? Lumiwanag naman ang mukha ni Cleo. Really? Hindi pa niya makapaniwalang tanong. Minsan lang kasi mag-bake ang kuya niya.
Yeah, nasa fridge pa. Let's go to the kitchen. Inakbayan na ni Christoph si Cleo at sabay na silang pumasok sa kusina. Dapat pala araw-araw ako nagtatampo para araw-araw mo akong pinagbibake. What do you think? Nangaasara namang wika ni Cleo sa kuya niya. Don't worry, I will make you a dessert every day hanggang sa magsawa ka. Natawa naman na si Cleo. Aasahan ko yan kuya. Naupo na si Cleo habang dumiretso naman si Christoph sa fridge para kunin ang ginawa niyang dessert para kay Cleo. Excited na si Cleo na kainin ang ginawa ng kuya niya dahil baka sakali makalimutan niyang stress day niya. Napakaraming nangyari at kailangan niya ring kalimutan kahit saglit ang mga problema niya. Oh my God, my favorites! Wika niya at kumagat na sa dessert. Napapapikit pa siya dahil talagang walang tatalo sa dessert ng kuya niya. This is heaven, aniya pa, habang dahan-dahan ang inungi ang dessert na tila ba ninanamnam niya ang lasa. Dinilaan niya pang ibaba niyang labi nang may maiwan na icing doon. Natatawa at napapailing na lang si Christoph habang pinapanood niyang kumain ng kapatid niya. Mabuti na lang at mabilis lang itong lambingin gamit ang dessert niya. Pinag-aralan niya talagang mag-bake para kay Cleo dahil yun lang naman ang mabilis na paraan para lumamig ng ulo nito at mawala ang galit sa kanya. Siya nga pala, nasaan si Brixton? Tanong ni Cleo kahit na may laman pang bibig niya. Lumabas sila nila mami at daddy, baka sa labas na rin sila kumain. Napatango na lang si Cleo. May balita ka ba kay Ivory? Tanong ni Christoph. Inubos naman na muna ni Cleo yung kinakain niya bago niya sinagot ang kuya niya. Wala naman daw siyang malalang natamong sugat, puro gasgas lang sa braso tuhod niya. Ang inaalala ko si Brixton. Sinabi na ni Ivory ang tungkol sa anak namin ni Apollo kay Mrs. Montero. Itinanggi ni Apollo tungkol kay Brixton pero hindi pa rin ako kampante kuya. Bakas ng pag-aalala sa tinig ni Cleo. Tahimik ang buhay ni Brixton at ayaw niyang maipit sa sitwasyon ng mga pamilya nila. Matalino man ang anak niya, naunawaan na ang ibang bagay pero ayaw pa rin ni Cleo na biglain ng anak niya sa mga nangyayari. Ngayon naintindihan niya na kung bakit nilihim din ng pamilya na noon ang tunay nangyari sa lolo niya sa kanya. Don't worry too much. Walang sino man na makakagalaw sa inyong dalawa. Dahil handang makipagpatayan ang pamilya natin sa pamilya nila. Huwag silang gagawa ng bagay na hindi namin magugustuhan dahil gagawa rin kami ng hindi nila magugustuhan. Napangiti lang si Cleo at kahit papaano ay nakakampante siya dahil sa kuya niya. Alam niya naman na hindi siya pababayaan ng pamilya niya pero ayaw niya namang magtago na lang sa likod nila. Silang dalawa lang ang magkasamang nag-dinner dahil nag-dinner na sa labas ang mga magulang nila kasama si Brixton. Hinuhugasan na ni Cleo si Brixton dahil amoy pawis na ito sa kakalaro niya sa arcade. Ma'am, I saw a man in the mall. I can see in his eyes the sadness. It is like he is missing someone important in his life. I don't know but I can't forget about him. Matapos bihisan ni Cleo ang anak niya, diretso niya itong tiningnan sa mga mata niya. Para bang hindi mawala sa isip ni Brixton ang lalaking tinutukoy niya. Did you talk to him? Umiling naman si Brixton. What is he looks like? Kuryoso na rin tanong ni Cleo dahil ngayon lang na-interes ang anak niya sa isang taong hindi naman niya kilala. We have the same brown eyes, thick eyebrows and nose. He's tall, his hair is a messy. He's handsome but sakto lang ang kulay ng skin niya. He's looking at me but he didn't talk to me. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Cleo. Posibleng si Apollo yun. Sinusundan niya ba si Brixton? Pero kung ganun nga't hindi niya naman kinausap o nilapitan si Brixton, okay na yun. Ginulo ni Cleo yung buhok na anak niya sa kanya itong initian. What did you feel about him? Tanong pa ni Cleo. Gusto niyang malaman kung naramdaman ba ni Brixton ang lukso ng dugo sa kanila ni Apollo. Kung si Apollo nga ba talaga yun. I pity him po because the sadness in his eyes. Bago kami umalis nila mamila kanina, he smiled at me. Maybe he misses his child? I'm not sure po. Kibit-balikat pa niyang saad. Hindi na siguro mapigilan ni Apollo ang pangungulila niya sa anak nila, kaya kahit pagsulyap mula sa malayo nagtitiis siya. Ayaw niya namang ipagdamot si Brixton. Pero hindi pa kasi itong tamang oras para sa kanila. Siguro naman naintindihan ni Apollo ang desisyon niya. Hindi naman ibig sabihin na maayos na siya makipag-usap kay Apollo, kakalimutan niya ng ginawa ni Apollo sa kanila.
Kung hindi lang nag-cheat si Apollo sa kanya, panigurado naman na malalaman niya ang pagbubuntis ni Cleo noon. Handa ring layuan ni Cleo ang pamilya niya noon sa sobrang pagmamahal niya kay Apollo. Pero si Apollo unang bumasag sa mga pangako niya. Umasa sa kanya si Cleo na ipaglalaban nilang dalawa ang relasyon nila. Pero binasag ni Apollo ang pagkatao ni Cleo. Nahirapan pa siyang buuin ng sarili niya at hanggang ngayon nakatanim pa rin sa isipan niya kung anong nakita niya. Siguro mapapatawad mo isang tao pero hindi mo makakalimutan kung anong ginawa nila sa'yo. Hindi na rin ganun katibay ang ibibigay mong tiwala. Tulog na si Brixton dahil sa pagod niyang maglaro sa arcade. Hinahaplos naman ni Cleo yung buhok na anak habang nakatitig siya dito. Noong magtanong si Brixton tungkol sa ama niya, hindi na yun nasundan. Hinihintay lang din ba ni Brixton ang kanyang ina? I'm sorry anak. Hindi mo pa maintindihan sa ngayon. Hindi man maging buo ang pamilya natin, huwag kang mag-alala dahil hindi ko rin naman ipagdadamot sa iyong karapatan mong makilalang daddy mo. Gagawin ko to para sa iyo, hindi para sa daddy mo. Kung pwede nga lang sana hindi ko na ipakilala sa iyong daddy mo. Pero ayaw ko namang maging maramot dahil alam kong may kulang dyan sa puso mo. Mahina niyang saad. Hinalikan niyang noon ni Brixton at inayos ng pagkakakumot nito saka siya nahiga. Hindi mo wala sa isipan niya ang sinabi ng anak niya. Nai-imagine niya kasi ang itsura ni Apollo, ang lungkot sa mga mata niya. Kinabukasan, ibinalita ni Carlin kay Cleo na successful na nilang nabili ang mga shares ni Mr. Tuazon. Napangiti na lang si Cleo at binigyan ng malaking bonus si Carlin dahil sa bilis niyang kumilos. 31% ng hawak niyang shares. Hindi naging madali sa kanya na makuha ang lahat ng yon sa loob ng 3 taon. Kaunti na lang at magpapantay na silang dalawa ni Apollo. Alam ni Cleo na pangarap ng pamilya nila na si Apollo ang susunod na chairman ng kumpanya. Pero maaabot nga ba yun ni Apollo? Alam din ni Cleo na ito ang gusto ni Apollo, ang pamunuan ng kumpanya ng pamilya nila at patunayan ang sarili niya. Ilang taon pa lang siya sa industriyang ito at gusto niyang hindi maging hadlang na bago lang siya sa negosyo para patunayang kaya niya makipagsabayan sa mga batikan na. Pumasok si Carlin sa opisina ni Cleo at binigay isang folder. Nakalista lahat dun ng pangalan ng mga shareholder ng kumpanya ng mga Montero. Marami-rami pa sila at hindi rin kalakihan ang hawak ng iba dahil nasa 10% lang ang mga ito. Pag-isipan ko pa kung kailan ulit tayo kikilos dahil lubos ng laman ng 2 bangko ko sa kakabili ng mga shares nila. Wika niya kay Carlin. Doble niya kasing binibili ang mga shares. Maganda naman ang sales ng kumpanya nila kaya hindi siya nag-aalala na malugi kahit na doble niya binili ang mga shares. Paniguradong gagawa pa rin ang paraan ng mga Montero para mabili ang shares niya. Si Mr. Tan, ang balita ko unti-unti na ring lumalagong pinatay yung kumpanya na anak niya sa US. At hindi malabong ituon ang atensyon niya doon para tulungan ang anak niya at kapag nangyari yun, hindi imposibleng mabili rin natin ang shares niya. Saad ni Carlin, hindi pa rin tayo sigurado kung ibebenta niya dahil alam mo naman na kahit nasa ibang bansa sila, nakukuha pa rin nila mga profit nila. Sinuwerte lang tayo kay Mr. Tuazon. Ako nang bahalang kumausap sa kanila kung sino man na magbebenta ng shares nila. Susubukan ko rin makipag-negotiate sa mababang price. Tumango naman si Cleo. Maasahan niya talaga si Carlin sa lahat ng bagay. Hindi lang siya basta sekretary lang, kaya malaki ang sahod na binibigay sa kanya ni Cleo. Samantala naman, pinakuha ni Corazon ng records ng mga shareholders nila. Halos lumuwang mga mata ni Corazon nang makita niya kung ilan na ang hawak ni Cleo na shares. Paano yung nangyari? Galit niyang sigaw sa empleyado nagbigay ng records sa kanya. Umalis na po kasi ng bansa si Mr. Tuazon at ang alam ko po si Miss Sandoval ang nakabili ng mga shares niya. Nakayukot na tatakot na sagot ng babae. Inis na tinapon ni Corazon ng mga papeles. Bakit hindi siya nagsabing ibebenta niya pala mga shares niya? Kahit naman umalis siya ng bansa, he can still be a shareholder? Bullshit! Halos singalin pa siya sa sobrang galit niya. Hindi naman makagalaw ang babae at nakayuko na lang ang ulo niya. Ayaw niyang mawala ng trabaho, lalo na't wala naman siyang kinalaman sa kinagagalit ng boss nila. That woman, ano ba talagang pinaplano niya? Sinusubukan niya ba talagang agawin ng kumpanya na para kay Apollo? Halos masira ang boses niya sa sobrang lakas sa sigaw niya. Inis na napasabunot si Corazon sa buhok niya. Wala na talagang binigay na maganda sa buhay kong babaeng yan. Gulo ba talagang hanap niya? Hintayin niya lang kaya kong gawin. Aniya pa. Masama pa niyang tinignan ng babaeng empleyado ng kumpanya nila. Tawagan mga sekretary ako at papuntahin mo siya dito.
Mabilis namang sumunod ang babae at nagmamadali ng lumabas ng opisina ni Corazon. Puiset! Nangangalit pa niyang saad. Kaunti na lang ay maaabot na ni Cleo ang shares ni Apollo at hindi siya makakapayag dun. Hindi niya hayaan si Cleo na magtagumpay sa kung ano man ang pinaplano niya. Kinuha ni Corazon ang papeles na binigay ng empleyado nila kanina. Saka siya lumabas ng opisina niya at pinuntahan si Apollo na nasa office niya. Mula kung tiningnan ni Apollo ang kanyang ina sa kanyang muling binalik sa laptop niya ang paningin niya. Napatingin na lang si Apollo sa binagsak ng kanyang inang mga papeles. Alam mo na ba tungkol dyan? Tanong ni Corazon sa anak niya. Tiningnan naman ni Apollo ang nilalaman ng papeles. Mari siya napapikit at hinilot ang sentido niya. Do you know about that? Tanga ka ba para hayaan siyang ginagawa niya? She's trying to steal the company from you. Hindi alam ni Apollo kung paano ito nagawa ni Cleo. Saan siya nanguha ng milyong-milyong pera para bumili ng mga shares? Oo, mayaman ang pamilya nila kung iisipin mo, napaka-imposible pa rin. Magkano bang net worth ni Cleo habang nasa England niya para makaya niyang bilhin ang mga shares? Wala ka man lang bang gagawin? Hinahayaan mo ba siya because you're still in love with her? Don't be stupid. Walang patutunguhan ng pagmamahal na yan, Apollo. Huwag niya hintayin na ako naman ang kikilos. Tumalikod na si Corazon at iniwan ang anak niya. Muling tiningnan ni Apollo ang hawak ni Cleo na shares. Tinuloy pa rin pala niyang pagbili ng shares ni Mr. Tuazon. Nawala na yun ang inisip niyang malaman na anak silang dalawa ni Cleo. Wala bang ibang tumatakbo sa isip niya kung hindi ang anak niya? Gusto niya na itong mayakap at makausap. Makilala siya nito bilang ama niya. Hindi na siya makapag-focus sa trabaho niya, lalo na't dumagdag pang pagpapaimbestiga niya sa taong gustong ipapatay ang mag-ina. Isinandal niyang likod niya sa swivel chair at ipinikit ang mga mata. Bakas ng pagod sa mukha niya pero pinipilit pa rin niya magtrabaho. Makalipas ang ilang oras, abala si Cleo sa trabaho niya na halos hindi niya namamalayan ang tumatawag sa cellphone niya. Naka-silent lang kasi ito pero nasa kanang bahagi naman ito ng table niya. Nakatuon ang atensyon niya sa trabaho niya. Nakakailang tawag ng numero sa cellphone niya pero hindi niya pa rin ito sinasagot. Kinagat ni Cleo ang dulo ng ballpen na hawak habang nag-iisip siya kung ano pa bang kulang sa ginagawa niya. Nang makaramdam ng pagkauhaw, si Cleo tumayo na siya at nanguha ng tubig sa dispenser. Pagbalik niya ng upuan niya, doon pa lang niya napansin ang nakailang tawag na sa cellphone niya. Napakulot na lang siya dahil number yun ng bodyguard ni Brixton. Mabilis siyang tinawagan pabalik ang numero at mabilis naman itong sinagot sa kabilang linya. Ma'am, pasensya na po sa abala pero kasi natatakot ang lalaki na ituloy sasabihin niya dahil paniguradong mapapatay sila ng pamilya ng mga Sandoval sa kapabayaan nila. What happened? Pinipilit ni Cleo na maging kalmado pero sa tinig pa lang ng boses na isa sa mga bodyguard ni Brixton, alam niya hindi na sila magandang ibabalita sa kanya. Kasi ma'am, nawawala pong anak niyo. Pahina ng pahina ang sad ng lalaki. Nanginig ang mga kamay ni Cleo. Paano nangyari nawawalang anak ko gayong dala-dalawa kayo nagbabantay sa kanya? Hindi niya na may tagong galit niya. Napakamot na lang sa batok ang bodyguard ni Brixton habang ang isa naman yung naghahanap pa rin sa buong school. Pinuntahan na rin nilang CCTV room para makita kung sino man ang nanguha sa kanya o kung saan ba siya nagpunta. Halos panggigilan ni Cleo ang cellphone niya. Natatakot siya na baka gawa ito ng taong gustong patayin ng anak niya. Nilakasan ni Cleo ang loob niya. Galawin na nila lahat, wag lang ang anak niya dahil babaha talaga ng dugo sa buong Manila. Sino kayang dumukot kay Brixton? Ano kayang gagawin ni Cleo para mailigtas ang anak? At si Apollo, anong gagawin niya kapag nalaman ng tungkol sa pagkawala ng anak? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.